Bago pa lamang siya sa militar, isa siyang bagong recruit. Tahimik, simple at may malalim na pananampalataya. Hindi siya katulad ng iba na maingay at palabiro. Habang ang karamihan ay nagtatawanan, nagkukwentuhan at nagpapalipas ng oras, siya ay madalas makita sa isang sulok. Hawak ang kanyang Biblia, nakayuko at taimtim na nananalangin. Dahil dito, naging kakaiba siya sa paningin ng iba. May ilan nagbubulungan at tumatawa sa kanya. May ilan naman hindi siya pinapansin, tila ba wala siyang halaga. Para sa kanila, siya ay mahina, hindi akma sa matigas at disiplinadong mundo ng militar. Ngulit sa kabila ng lahat, nanatili siyang kalmado. Hindi siya sumasagot, hindi siya nakikipagtalo. Tahimik lamang niyang ipinagpapatuloy ang kanyang ginagawa, na parang may kapayapaan siyang hawak na hindi kayang maunawaan ng iba. Isang araw, napansin siya ng kanilang komandante, isang lalaking kilala sa pagiging mahigpit, matigas at walang pasensya sa kahinaan. Tinawag niya ang recruit sa harap ng iba. Tumahimik ang paligid. Itinuro ng komandante ang isang lumang truck na nakaparada sa dulo ng kampo. "Ihatid mo ang truck na iyan sa kabilang bahagi ng kampo," utos niya. Saglit na natigilan ng recruit, halatang nag-aalinlangan. Lumunok siya bago nagsalita. "Sir, hindi po ako marunong magmaneho." Bahagyang numisi ang komandante, tila hinahamon siya. "Problema mo na yan," malamig niyang sagot. "Hindi ba malakas ang pananampalataya mo? Hilingin mo sa Diyos mo na tulungan ka." May ilang sundalo ang napangiti. May iba ang nag-abang, parang may inaasahang kabiguan. Ngulit walang sinabi ang recruit. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa truck. Ramdam ang mga matang nakatingin sa kanya, mapanghusga, mapanuri at puno ng pagdududa. Pagdating niya sa truck, huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Pagkatapos ay umakyat siya at umupo sa upuan ng driver. Tahimik ang paligid. Ipinikid niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi na niya iniisip ang takot, ang hiya, o ang mga taong nanonood. Tanging ang kanyang pananampalataya ang kanyang pinanghawakan. Tahimik siyang nanalangin. Hindi mahaba, hindi ingrande. Isang simpleng panalangin na puno ng tiwala. Pagmulat ng kanyang mga mata, hinawakan niya ang susi. Marahan niya itong pinihit at umandar ang makina. Isang mahinang ugong ang pumuno sa katahimikan. Napalingon ng lahat. Dahan-dahan sinimulan niyang igalaw ang truck. Maingat, kalma, parang may gumagabay sa bawat galaw niya. Walang pagmamadali, walang kaba. Tumawid siya sa kampo habang ang lahat ay nakatingin. Hindi na tumatawa, kundi nagtataka. Sa bawat segundo tila may kakaibang nangyayari. Isang bagay na hindi maipaliwanag. Hanggang sa marating niya ang kabilang dulo. At doon, eksakto niyang naiparada ang truck. Ayon sa utos, tumigil ang makina. Tahimik ang buong kampo. Walang nagsalita. Biglang kumaripas ng takbo ang komandante papunta sa truck. Hindi na ito ang dating kumpiyansang leader. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Walang sabi-sabi, binuksan niya ang hood ng truck. Sumilip siya sa loob at doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Walang baterya. Napaatras siya. Parang naubusan ng lakas. Unti-unti siyang napaluhod sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tumingin siya sa recruit. Mayon ay may halong takot, pagkamangha at paggalang. At sa mahinang tinig nasabi niya, "Totoo ang Diyos mo." Muling bumalik ang katahimikan, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito puno ng pagdududa, kundi ng pagkamangha. At ang recruit na natili siyang tahimik. Walang pagyayabang, walang paliwanag. Dahil para sa kanya, sapat na ang alam niya na hindi siya nag-iisa. Aral ng kwento. Sa buhay, hindi kailangang ipagsigawan ang pananampalataya. Hindi ito nasusukat sa ingay ng salita, kundi sa lalim ng paniniwala. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa katahimikan, sa pagtitiwala kahit walang kasiguraduhan, sa paninindigan kahit pinagtatawanan, at sa paniniwala kahit walang nakikitang paraan.
Minsan hindi agad mauunawaan ng iba ang iyong paniniwala. Maaari kang maliitin, husgahan o subukin. Ngunit tandaan, hindi mo kailangang ipatunayan ang iyong pananampalataya sa kanila. Dahil sa tamang panahon, ang Diyos na pinaniniwalaan mo ang siyang kikilos at ang mga hindi naniwala, sila mismo ang makakakita. At higit sa lahat, ang tunay na himala ay hindi lang nasa nangyari, kundi sa pusong marunong magtiwala kahit wala pang nakikita. Doon nagsisimula ang tunay na lakas.